Did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Ano nagpadala sa kanya sa aeroplano? And Sinong nakita team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Kanila kanila o nag-order sa'yo? Ay, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, you're sir. trying to No, we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We are ang boxing. asking kung si General Torre ang pinapa-operate mo doon, ibig bang sabihin na lahat ng actions niya, lahat ng ginawa niya ay sanction mo? Opo. It's under po ng Philippine National Police po yan. So lahat ng ginawa niya, sagot mo. Yes, sir. Opo. Thank you. That's the PNP that I would like to believe. Whatever your people does or fail to do, sagot mo. Diba? Just want to clarify, no? Ang sinasabi po natin, all legal po. Ang sinasabi lang, we're just assisting po yung PCTC. That's reasonable po na ang request po is coming from I'm PCTC not po. referring to PCTC anymore. Yung sa kabuuhan ng operation. Dito po sa Philippine National Police, lahat po ng action ng Philippine National under po sa atin, it's all legal po. When it comes to illegal, meron naman po kami mga ginagawa po dyan. Hindi, Just, hindi ko na sinabi illegal. Ang akin lang, basta yung ginawa ng tao mo, sagot mo. Dahil ikaw ang si PNP, di ba? Dapat ganun. Yan man talagang kwan natin, trabaho natin. Sagot ko kayo lahat dahil you are carrying out my orders. yes, sir. Tama po yan. Kasi ang mandate po ng CID is really to effect po yung mga warrants of arrest po. Okay, just for the record. Just for the record, Madam Chair. Thank you. Yes, maraming salamat. Palibhasa inassign nga ni Chief PNP si General Torre bilang lead ng pag-aaresto kay former President. Masasabi ba natin na yung aresto ni PRRD ay CIDG operation? It's a PCTC operation, ma'am, requested to the Philippine National Police. Pero kayo ang lead. So ikaw ang masasabi natin. Kitang-kita naman doon sa video, kayo nagmamando, sangkatutak yung pulis, pero kayo yung pinakamataasang rango. Pagkatapos, talagang CIDG operation ng labas. Tama ba yun? Sa level, ma'am, ng implementation ng orders, pagbigay ng mission, that is led by me, supported by the other units of the Philippine National Police, as directed by the Chief of the Philippine National Police. That's ma'am. right, but I did not see any other higher-ranking generals than you. You were the only one there. You were clearly the one leading the pack and determining what would happen next. Baka hindi lang siguro, ma'am, na nakikita ang ibang high-ranking officers doon sapagkat nakamix naman Sinabi mo nilang- nga, Nick, na you said that, well, sir, ako ang pinakamataas dito. Yes, sir. I'm two-star, di ba? Yes, sir. Oh, so you stick to that. Pero meron, sir, mga matataas na official Oh, doon, pero sir. ikaw, At sinabi together mo with lahat. me, Oh, sir, Sino-sino na mas mataas sa'yo at nagmamando? Wala naman kasi kaming narinig. Ikaw lang ang nandun. Wala namang masama kung ikaw ang inassign. Di syempre, gagampanan mo, di ba? We are under the direction of the Chief PNP. He was there personally. Ang pag-implement lang, sir, ng actual arrest ay ang aking ginawa, and I operated under that direction to ensure the proper service of the warrant, the observation of the law, protection of the arrested person, and ensuring his safe delivery Okay lang. sa kung saan man siya pinapadala sa akin. So, ma'am. simple lang. Was it a CIDG operation? Yes or no lang po? Para No, ma'am. maliwanag That's na. a PNP operation. CIDG bahagi naman ng PNP, pero sa dinami-dami ng division, sa dinami-dami ng pangkat sa PNP, CIDG ang pinili ng Chief PNP na maglulunsad nito. Tama po ba? That is an operation, composite operation. That is an operation headed by a composite team of the PNP, led by the director of the CIDG, ma'am. So, who give the orders to The chief. have President Duterte transported to The Hague? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, my order is to serve, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant
and ensure his delivery to the 250th wing, to the team that will deliver him to The Hague. On the nuances of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay. Hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol. Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th wing and deliver him to the team. Okay, at assist the nandun na team. siya sa 250th wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering that I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. And we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to sa ADG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. And I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. That's the But limit. according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa and kanila that is- na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him. mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this Ay, operational matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's eh, why biglang we didn't want to executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any Secretary- question. President Remulla. Duterte is already at the Hague. Tapos na We're ang boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, sir- try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law.
I'm sorry, Secretary Remulla. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Tama po ba? Yung nabasa ko, na sinabi niyo, ako nang bahala, basta bigyan ako ng eroplano. Nabasa po namin sa media, fake news po ba yun o hindi? Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daigdig. General Torre. Please panoorin ninyo, nandyan, arrest him, bring him to the Hague, yun lang. Pakita lang. So paano po General ibinabasa Torre. inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the Klino po legalities. ninyo, Even if I was clear. abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Kasi- that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to the Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Iba And kasi, then that is, I caused this through my brother, Yes, who sir. is the Secretary of the Interior and Local Government. sir, giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Well, Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng komite, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n na lang, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, nagki-clearance, nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa kanilang ginagawa. kasi every step ano of yan the way. it's a crisis management time eh. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa Nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to the Hague under the law. So- That is what the law provides. So ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance ko, unang-una, na before sasabihin ko March sa inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So nautusan with ninyo ng March the 9. UNODC. So nautusan ninyo ng March 9 si PNP Chief Hindi ho. Marbil? Nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, that's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, bumalik may na kasama naman ho tayo sa warrant yun. unang usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president.
balikan muna natin ang CIDG. Ano? Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ng warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis, palaging tumatakbo dyan, bilang operations officer, bilang commander, yung 4Ps of contingency planning. Predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero. So, it's not about anything, about sinister or anything, but it's just part of my job to plan for it. So, ano ang mga dapat pag may lumabas may mga wanted person, in-anticipate natin lalabas ang warrant? So hindi pa dumarating yung diffusion notice noong March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinidinayan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para pag hindi naman nautusan kita ako, naka-ready binibintang. po yan, ma'am. Meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Plan Tugis. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganyan, ma'am. Kung sino man ang source niyan, I'm not very sure about it. Lumabas sa lahat ng media, sa GMA, pati New York Times sinabi. Pwede po nating makita, ma'am, kung Hindi if ko possible. alam. Yan lang ang nabasa ko. Yes, General Torre. Bakit siya kinaladkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delga has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the President himself, before he landed on the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin, nagsasabi noon, ng doktor ko. nasubstantiate- Na personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. na wala nga talagang medical emergency. And Balik you have the tayo kay hindsight Attorney Delgra. of a 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung may mga taong gusto magreklamo at ireklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair. After, ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested A.S. Medjaldea, ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD and PRRD said, let's go. Tinakot mo na, bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Medjaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President, and which is not true.
Kasi pagkatapos nung umalis na si E.S. Medialdea, nagbanta pa si General Torre na hihilain ko yan, hihilain ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not left the side of the President. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the President. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former President. Andun na, maraming mga PNP na who surrounded the former president. And that was when I realized that they were able to secure the former president. And I realized then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Medialdea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba? Kasi sumakay na si PRRD sa eroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkaladkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh. After they were after I made it very, very clear that the escalation of yung aking pag-i-insist na sumunod sila sa aking sinasabi na sumakay si Presidente sa eroplano, ay talagang nakita nilang desidido at determinado tayo doon. So, in Disidido fairness kayo naman, hanggang sa nananakot kayo, nagbabanta kayo, nanghihila na kayo, physical na yung hawak ninyo. for whatever it's worth, ma'am, wala namang umabot. And I would like to give credit to Attorney Delgra and to the former President na hindi na umabot sa ganong level sapagkat sila naman ay sumunod na, si former President ay sumunod na at sumakay sa eroplano after all those things happened. Pero napakaliwanag sa ating revised penal code, sa obstruction of justice, napakaliwanag rin sa manual ng PNP na dapat walang force, violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will of the arrested person. So, bawal pa rin yun, di ba, sa manual ninyo? Bawal talaga yung paggagamit ng dahas, pananakot, pambabanta. Bawal yun eh. Ma'am, the word there is reasonable force. Ang bottom line ng context ng lahat ng yan ay reasonable force. Kaya Was it reasonable given that Attorney Delgra was just sitting there and saying that Article 59 should apply? Bawal ba magsalita? tapos na yung panahon na yun, ma'am, ng pag-argumento. Sinabi ko rin sa kanila dyan, ma'am, kung hindi nila sinabi dyan sa... Yun ang nagbigay ng taning. Ba't nagmamadali? Sa mga video na Palagay ko gabing-gabi na ang yan, mga ma'am, no? karapatan eh, walang taning. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na ini-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Kung may reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man, kung may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can discuss Sa about anumang it. pamamaraan, We basta can- maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi As long as mo, there no? is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga ang sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang basically force continuum is the one that mandates yung Yung force continuum mo palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo yun? Di ba escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na wala namang kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yun? nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra palang hinawakan ko, bigla lang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at dalhin Ako na sa naman, plane. General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama Kahit lang sa na babae? yung appropriate force lang.
Yung appropriate force lang. O Hindi delikado nga, naman si ma'am. PRRD yan eh. Hindi naman yan ang mission order mo. Ang mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na at kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon na sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao, we committed mistakes, let's... May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tignan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Tignan naman ninyo yung Yes, itsura. yes. Di ba, libo-libo yan eh. Ang pinagmalaki pa, 7,000 ang handa. Yes, ma'am. Actually, they actually were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Nung in-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming mission. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba yung sagot. Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Punta na natin na yung hindi napunta nun dati, Prosecutor Fadulion, nabanggit ni Attorney Delgra yung Article 59. At sinabi ng DOJ, paulit-ulit, na the Rome Statute does not apply. Prosecutor Fadulion seems to think otherwise. Your March 12 certification repeated it not once but twice. And I'd like to know, when did you issue that certification which is dated March 12 but which you now say is a mistake? It was issued on March 12, 2025, Madam Chair. March 12, 2025, in the afternoon. So you issued it on March 12. Hindi ba dapat bago ma-aresto? No, ma'am. The certification is supposed to attest to the fact that the DOJ was there to ensure that the arrest of the former president was done without his rights being violated. We were there. We were personally present when the Yes, arrest was made. nakita namin sa video. Opo. So, ito pong certification ay pinagawa po dahil sa kakailanganin daw po ito sa pagdala kay former president or pag-receive sa kanya pagdating po doon sa Hague. That was the reason why Hindi namin maintindihan kasi March 12 na umaksyon yung DOJ samantalang sinasabi ni Secretary Remulla kanina na siya nag-order. Paano nagkaganon? Yung order nahuli pa sa March 12. Yung aresto March 11. Let me clarify, Madam Chair. The certification is supposed to certify to the fact that the former president was arrested and his date of arrest was on March 11, 2025. Now, erroneously, it was indicated there as March 12, 2025. The certification that we will be presenting to you later was prepared in the afternoon of March 12 to certify and attest to the fact that the former president had in fact been arrested on March 11, 2025. And this was sent to Ambassador Lacanilao for the purpose of him presenting it when the president reached The Hague. Okay, we've read the Para po makumpleto po or to, how would I say it, to cover all bases that all the requirements that were needed were actually complied with. yung pala eh. Mismo yung ating prosecutor, sinasabi yung Article 59 will apply. Bakit dinisregard ninyo, General Torre, nung isinisigaw ni Attorney Delgra yung Article 59? Parang sinabi ninyo na it does not apply, tuloy-tuloy pa rin kayo at binaliwala ninyo yung pakiusap niya yung Article 59. Ma'am, I always refer the legal issues to the DOJ. No, nandun ka na eh. Andun na si Attorney Delgra, nakikisuyo na yung Article 59 will apply. Ibig sabihin, magkaroon ng counsel, dalhin sa korte na Pilipino, at yung iba pang mga patakaran na nakasaad dun sa Article 59. Sinasabi na nga nung abogado, sinabi pati ng DOJ ngayon, bakit binaliwala mo? That is something that I cannot decide on at that time, ma'am, and the DOJ is there. I refer everything to them. I defer to their legal opinion. And the order has not changed. The order is still bring the president to the plane that will bring him to The Hague. So yung Article 59, hindi ninyo alam yon. Sa madaling sabi. I know that it is a legal question, ma'am. That's why I refer it to the DOJ.
That's something that I will not decide upon. I don't see you referring to anyone. Nakita ko talagang sabi nga ninyo, diskarte na ninyo yon kasi nandun ka, ikaw yung lead officer, eh di dapat desisyonan mo na. Eh wala ka namang sinasabi doon na talagang i-refer mo na natin sa DOJ. Hindi ka naman huminto ng ganon. Basta tuloy-tuloy ka lang. Parang binaliwala mo nga yung sabing Article 59. Bakit ganon? There's no change in order at that time, ma'am. So the mission is still the same. Bring the president to The Hague through Madam that Chair. plane. Yes, Senator Bato, please. He has been telling all the time, telling this committee that the order did not change. Kaya nga, pinaklaro ko dito, yung order na yan, galing kay Chief PNP. No? Nadalhin talaga siya sa dahig. Did it ever cross your mind na mag-isip-isip ka? Itong order na ito, legal ba ito? Am I not violating any provision of the Constitution, yung ginagawa kong ito?